halimbawa ay meron kayong investment sa bangko, di ba yung may mga teller ng bangko nag-o-offer minsan ng mga investment, mga mutual fund. So, yung investment nyo pong iyon ay ipapasok nyo sa financial asset at cost. Ano po? So, yung mga bangko, yan mga bangko, sa halip na kayo ay mag-i-invest sa stock exchange, ano po? So, may account na sila sa stock exchange. So, pag sasama-samahin nila, lahat ng depositor na gustong mag-invest po sa mga company na nasa Philippine Stock Exchange at ang account na lang ay BDO, for example. And then yung mga investment nyo dun sa BDO na yon ay, ang tawag dun ay financial asset at cost. So sa halip na kayo yung mismong magtingin ng tumaas ba ang share o bumaba, ayan, so sila na, meron na silang responsible tao na nahaharap po doon. Ano po? So, kayo, papasok nyo yung account na yun sa financial asset at cost. Okay? Inventories, ito ay mga paninda. When we say merchandise inventory, this account refers to the cost of goods on hand, out on consignment and in transit available for sale at the end of the accounting period. So, ito po ay inyong mga paninda. Yung example kahapon, may mga nagpa-consign sa inyo ng mga goods. Ano po yung consignment? Ngayon naman, kasama din daw dito sa value ng inyong merchandise inventory, yung mga pinatinda nyo, for example, sa ibang cooperative. Yung pinalagay nyong mga paninda. Okay? Repossessed inventory refers to the fair value of the inventory previously sold out, regained as a result of default of the payment due from members and customers. So kapag ka po hindi makabayad si customer, kukunin na po natin yung ating mga binenta. So repossessed inventory. Spare part materials or in other goods inventory, this account refers to the spare part or materials and other goods on hand and in transit. Ayan, siguro sa ating mga transport cooperative, nag-i-stock na sila ng mga spare parts ng kanilang mga sasakyan. Ano po? Ayan. Raw materials inventory, this account refers to the cost of raw materials on hand and in transit at the end of the accounting or reporting period. So ito daw po yung mga materyales na gagamitin nyo para makabuo kayo ng isang produkto. Ano bang mga materyales para makabuo ng isang produkto? Example. Po? Halimbawa, for example, ano ba? Nagagawa kayo, no? Dishwashing liquid. Dishwashing liquid. So, bago ba kayo makabuo ng dishwashing liquid, ang mga kailangan ng raw materials ay ano? Plastic bottle, yung mga powder, di ba may mga powder yun. So, ang tawag natin doon ay raw materials inventory. So, yun yung kakailanganin nyo bago makabuo kayo ng isang produkto. Okay? Work in process inventory, for example, this account refers to the cost of a job or work in process at the end of the accounting and reporting period. So ito yung mga paninda nyo na hindi pa tapos as of December 31, 2024. For example, ang paninda nyo ay lamesa. And then hindi pa naikakabit ang mga paa. So yung value noong table, yung nasa taas lang po, yung top, ang tawag doon ay work in process inventory. Finished goods, yan. So ito na po yung ating mga produkto na tapos na. Inventory, agricultural produce, this account refers to the harvested products of the biological asset. So ito naman po yung mga inventory nyo o mga paninda nyo galing sa mga biological asset, yung mga living plants and animals. Ano po? So halimbawa, ang inyong cooperative ay may sarili ng
Halimbawa ay may sarili ng mga taniman. Ano po, yung produkto na mga harvest nyo, ang tawag nyo doon ay inventory agricultural produce. Okay? Yan. Equipment for lease inventory. This account refers to the cost of equipment on hand intended for lease purchase agreement. So, yung mga equipment nyo daw na pwede nyong ipa-rentahan. Ano po? Biological asset, yan po yung value ng inyong mga plants and animals. Na pag-aari ng cooperative, ha? Hindi yung pag-aari mismo ng member. Pero na ba kayong ganun, yung pag-aari na mismo ng co-op? Na may sariling lupa ang inyong cooperative, may sariling tanim ng niyog, at yung mapuproduce po nun, o yung value po ng inyong... Wala po. Yung value po ng inyong mga tumubo po doon ng mga prutas, ang tawag po natin doon ay biological asset. O kung magkakaroon po kayo ng sarili nyong poultry o sarili nyong piggery, ayan, so yung mga inyong mga alagang hayop, yung po, ano niyo po, kukwentahin niyo po kung magkano ang value noon. So, it's up to the cooperative sa management kung pag-determine ng presyo po noon. Ano? Alam pong sanay na po kayo. Bawa sa baboy ay in live, ganun, may mga ganun po sa inyo. Excuse me. Pabalikan nga natin yung mga sa rental ng mga equipment. Sa rental ng equipment. Saan namin ipapasok namin? Ayan po. So, that's this account refers to the cost of equipment on hand intended for lease purchase agreement. So, mga pwede nyo daw pong pa-rentahan. Kasi meron mga kami. Pero kami mga... Traktoran. Mga farming na mga dumating. So, thank you. Sino? Ayan. So, other asset, input tax, yan, kapag ka po kayo ay wala. Lahat po ba kayo ay may certificate of tax exemption? Wala po. So, dapat mag-import po kayo. So, kailangan nyo po doon ay COR. Deposit to supplier. This account refers to the amount paid in advance to our supplier. So, yung supplier natin ng bigas, baka nang hingi siya ng deposit na, bawa ay 5,000. Ano po, para bang deposit yung parang kung hindi makakabayad, i-charge sa deposit. May down payment yun. Para bang sa kontrata may deposit. Okay? Down payment. Mamanage supplier with MOA, yung mga ganong mga Opo, dapat kayo ay may terms po kayo. Di ba, halimbawa supplier, nakalagay dun ay yung mga grace period kayo kung kailan kayo pwedeng hindi mo na magbayad. Ano po? So yun yung titingnan nyo, yung inyong mga MOA. Kasi baka akala nyo, grace period pa rin, yung pala ay tapos na. So ano mangyayari? Magkakaroon kayo ng penalty, ng interest. Unused supplies, ano nga po ang unused supplies? Yun, yung mga nabiling, mga bond paper na hindi pa nai-issue sa end user. For example, sa hospital, may mga mga gloves, mga face mask, mga etc. Ano po ano yung hospital sabi sa inyo na co-op? Yun, kayo doon, mag-member kayo doon. Hospital po yun na co-op. Prepaid expenses, this account refers to the payment made in advance to be amortized within 1 year. So, sa example, ay ang inyong mga renta kay landlady or kay landlord, hiningan kayo ng advance payment. Ano po? So, ang tawag po natin doon ay prepaid expenses. Asset acquired in settlement of loans and accounts. So halimbawa, hindi makabayad si member na umutang sa atin. Yung collateral po ay ire-record nyo as asset acquired in settlement of loans and account. Ano po, so bago mailipat yan as sarili nyong mga property, so kailangan papalitan nyo po ng item. Ano po?
So kung wala sa ibang nabanggit na other na asset, ilagay niyo po siya sa other current asset. So yung mga dumating, pwede pa po kayong kumain. Ano po? Yan. Kailangan ma-utilize natin lahat ang inano natin sa hotel. Other financial asset long term, ayan. Investment in subsidiary. This account refers to the amount of the cooperative's investment as reflected in the equity instrument of non-cooperative subsidiary. So kapag kayo ay mayroong more than 50% of the voting shares ng kapwa nyo cooperative. Ano po? Yan. Investment property. So pag sinabi natin investment property, for example, land. This account refers to the value of the land that generates income or capital appreciation or both. The land shall not be used in the production of goods and supplies and services or in the ordinary course of business. It shall be measured at cost. Ano example nitong financial investment property? Land. Hindi daw ginagamit sa ordinary course of business, sa production ng mga produkto. Pero, nag-generate daw ng income at capital appreciation or both. Ano sa tingin niyo? Nakakakita kayo ng mga poste ng, halimbawa ay, tawag doon yung sa... Oo, yung mga gano'n, yung malalaki. Yung mga, halimbawa ay, ang tawag doon yung tower ng smart, signal. O yan. Di ba nire-renta yun sa mga may-ari ng lupa? Yun. So, halimbawa, ang inyong cooperative ay may sarili ng lupa at napili ng mga telecom company na dito magandang ilagay ang ating tower. So, magre-renta sa inyo ang maglalagay. So, kikita, magkano rentahan dito sa Quezon? 25,000 per month. Di ba napakaswerte ng lupa ng cooperative kung mapipili na doon itatayo ang tower ng mga telco. Ano, so kita nyo na yun. Hindi nyo doon ginaganap ang inyong negosyo, cooperative, pero kumikita kayo value ng renta po doon sa land. Ano po? Sa amin, 30,000. Hindi ko alam kung anong telecom. Dito kasi. Pero diretso lang may lusuka. Iba yata ano. Blue, yan. Parang Okay na tayo doon. Yung example happy para madaling matandaan. Investment property land. Okay? Investment property building. This account refers ano po, to the cost of the building that generates income or capital appreciation or both. The land shall not be used in the production of goods, supplies, and services. So, ano example nito? Yung mga commercial property, halimbawa ang inyong cooperative ay mayroong building and then may mga inano nyo, hinati nyo sa apat para may makakarentang apat na for rent na commercial space. Okay, so pag may ganun po kayo, ang tawag nyo ay investment property building. Okay? Real properties acquired. This account refers to the real properties in settlement of loan receivable or dasyon and pago. Dito naman sa real properties acquired ay ito na yung mga property na naipalit nyo na ang pangalan po sa inyong cooperative. Ano po? So, naipangalan nyo na sa anong government agency yun? Red Street, dun ba? Yung parang ipapangalan nyo na talaga sa cooperative, yung titulo po ng inyong nakuhang property na pinambayad po ng inyong mga members. Kasi hindi nakabayad yung property ang ibinayad. Collateral. Pinalateral. Opo. So, pinangalan nyo na po. Okay? So, dito na po sa property, plant and equipment, pag sinabi natin land, dito na
dito na po na ginaganap ang inyong cooperative. Ano po, or dito nakatayo ang inyong building. Ayan. So dito na, for example, may sarili na kayong lupa. Saan nga na, anong fund ang pinagbilhan nyo ng lupa? Optional fund. Ano po, so nakabili na kayo ng lupa, dito na nagtanim na ng sarili ang cooperative ng mga puno ng niyog. Okay? Land improvement. Ano ang pwedeng land improvement natin? Yung mga fencing, roadways, or landscaping. Papalagyan nyo ng bakod para naman protektado. Ano po ang ating mga tanim? Ano po? So, land improvement. So, yung value po ng pagpapagawa ng bakod, i-charge po natin sa land improvement. Okay, mahal din magbabakod. O building, this account refers to the acquisition or construction cost of the building owned and used for its main operation. So pag nagpagawa kayo ng building, ay dito nyo po i-charge ang inyong building. Building improvement refers to the capital expenditures such as major repairs and renovation or addition that merely extend the useful life. So halimbawa ay magpapa-extend kayo, yan. So i-charge nyo siya sa building improvement. Building on lease and use of rock land. This account refers to the cost of the construction of a new building on the leased land and land under use of usufructuary. It shall be depreciated over the useful life. Ano ang ibig sabihin ng usufruct? Ang ibig sabihin ng usufruct ay papahiramin ang inyong cooperative, halimbawa ay for 25 years. Pwedeng tayo ang inyong cooperative ng building. So, dito nyo ilalagay sa building on lease and usufruct land. Ngayon, after 25 years, yung building ay mapupunta na sa nag-donate. Ang tawag doon ay usufruct. Ano po? Ang aming opisina, ang CDA, ay walang sariling building. So, nangungupahan kami. Magkano ang upa sa Kalamba? 70,000 per month. Ano po? So, ang sabi ni DBM, bibigyan namin kayo ng pondo na pagpapagawa ng building, maghanap kayo ng magdo-donate ng lupa. So, ang aming opisina, ay baka may gusto dito mag-donate, pero ayaw namin dito, pakalayo. Ano, ang aming opisina ay, nilalambing ang mga malalapit na mga munisipyo, city mayors, at nangihingi po kami ng lupa. Ay sa mahal ng lupa po doon, ay wala po naman talagang mag-donate. So, merong nag-o-offer, yung Tanawan City, ang gusto niya ay usufruct. 25 years, pwede kayo dito mag-opisina, magpatayo kayo ng building, pero after 25 years ay kanila na. Yung sa akin po, parang dyan po lang ayaw sa akin sa building. Ano po yun ang namin tayo? Opo, babalyuhan nyo po, and then titingnan nyo ilang years po kayong papahiramin ng lupa. Pagkakaroon po namin, sabi po may-ari ng lupa, hanggang ginagamit po namin yung oo, ay wala po dito. So, kailangan ay ayusin nyo ang inyong cooperative. Mas maganda po, magawa kayo talaga ng kasulatan. Meron po. Ano siya, itago nyo po. Pero mamang isang po, is pwede kami hindi makiusap. Sa LGU. Sabihin ng mayroon, halimbawa na itong porsyento, kayo bahala. Kayong magpatayo. Ibig sabihin is, pwede namin i-applyang Pwede po, kung ang yun ang sasabihin ni Mayor, kung talagang donated na sa inyong lupa, mas maganda. Pero yun yung sabi kong example po, ang gusto ng Mayor ng Tanawan sa CDA, usufruct, 25 years. After 25 years, amin ang building. May isa pa ng example. Marami ba dito mga hardware na Chinese? Yung mga hardware na mga, Chinese. Meron po. Yan, sa Tanawan madaming ganon. At ang kalimitang ginagawa ng mga may-ari ng lupa ay
use of rock. So, pwede kayong magtayo ng hardware, yung pinaka-building na tindahan, and then, after ilang years, akin yun. Tsaka uupahan nyo ako buwan-buwan. Ganun din sa iyo ko, ano, dun Yun sa daw yung kanyang naupa. Yung may-ari ng agdangan. Yun, magkakaroon siya ng building. Doon, Opo. Ang magkakaroon ng nagtatrabaho doon yung nanay niya dati. ng lupa. Ano po? So, wag malito na niya. Nakakalito, di ba? So, habang kayo ay namimili ng accounts, babasahin niyo po yung kanyang description. Ano ko kayo para sa i-guide tonight? Utility plant, this account refers to the cost of the property and equipment used in the generation of power and water and other utilities used in the operation and or distribution to Nanay talaga ni consumer. Perdi ay nandun sa agdangan. So meron po tayo mga electric cooperative sa bansa. Ano po? Dito po sa Region 4A ay wala. Deliveran din. Meron tayo employees cooperative ng mga power plant. For example ay yung Quezon Pagbilao. Ano yung doon? Pagbilao employees. Basta yung parang may power plant po doon. And then yung employees po, yun ang may cooperative. Yung employees ng power plant. Ano po? Opo. Pero po dito sa Region 4A, wala po tayong electric cooperatives. Ano yung Batalek namin, employees po, ibig sabihin mga empleyado ng taga-Batalek. Ipinangalan lang sa Batalek, kasi doon ako nalito din na bago ako sa CDA, pinangalan lang siya sa Batalek kasi yun yung company po nila. Ano po? Eh, mabait, di ba? Quezon Electric Office. Opo. So, kung dati po kasi ay pinapili ang mga gano'n, yung mga provider, kung sila ay magre-register sa Si Kuya Choli. cooperative CDA or sa Kaya siya ay Siko. Siko. Ayan. Ano po? So, mas marami daw yung pumili na ma-register sa Opo, kasi mas marami daw nakukuha din benefits. Sa CBA naman, wala pa kami ipapautang at ibibigay ng mga... Opo. Kasi yung couple, pag-couple, dito pang balik facility. Opo. Pag wala namang pinabalik sa amin. Kaya nga. So yun, gano'n din po sa Batangas. Batangas Electric Employee. Batangas Electric Cooperative. Ano po, so, ano natin sa batas talaga? Ano po, na sana nga po ay ma-retain na lang talaga yung talagang nagko-cooperative activities. Tingnan po natin sa amendment ng RA 9520. Construction in progress. This account refers to the cost of materials, labor, and other construction related to the costs incurred on the unfinished construction project prior to occupancy and actual use. Ito naman, nagpapagawa na kayo ng building. Halimbawa ay 3 floor, 2 floor pa lang yung yari, ano po, di pa tapos at the end of December 31, 2024. So yung value ng 2 floor na nagawa na, ang tawag natin doon ay construction in progress. Di ba napakadami ng account? Furniture and fixture, this account refers to the cost of the movable furniture and immovable. Ano ang tawag doon ay fixture. So not so like desk, chairs, cabinet, computer, vault, yan, and other incidental expenses. So pag sinabi natin furniture, gumagalaw, movable. Nauusod ang lamesa, ang upuan, yan. Pag immovable, fixture. Ano po? So halimbawa, yung mga nakadikit na po talaga. Ano sila? At dapat yan ay ini-inventaryo din ng ating mga audit committee. Kasi dati ang ating tawag dyan, monoblock ay 100 peraso ang ating monoblock. Kasi para pag GA ay meron na. Ngayon, si manager nyo, nag-birthday ang apo. Hinirang ang silya. Ang bumalik ay kakalahati na.
Ano? So, control niyo yan sa inyong cooperative. Kung pwede kayong magpahiram kasi nga parang magiging benefit ng inyong mga miyembro, so may control kayo na dapat pag bumalik, ano yung i-check nyo? Sinong mag-check na talagang babalik yung 100 perasong monoblock? Ano po? Machineries, tools, and equipment. This account refers to the cost of machineries, tools, and equipment owned and used in producing goods and providing services and repair. Kitchen, canteen, and catering equipment and utensils. Ano po, so may mga cooperative po na may mga negosyo nila ay catering or hahain ng mga pagkain. Usually kami dito ay sa mga industrial park. Yung mga co-op po doon ng mga companies, nasa ano po sila po yung nagpapakain sa mga empleyado, ginawa po nilang cooperative. So yung value ng mga tools po nila, yung mga catering and canteen equipment po nila, nire-record po nila as kitchen, canteen, catering equipment. Ito po ay para yung sa listahan nito, napakadami po. Ano to? Transportation equipment, ayan, kapag gamit sarili ng motorcycle, halimbawa ang collector, binilhan nyo ng motorcycle sa motor trade o sa ventures. May ventures po ba dito? Yun. So, ang value po doon ay transportation equipment. Yung example ng aming cooperative na multi-cab, yan, transportation equipment. Linens and uniforms, ayan. So, yung mga office uniform, yung mga blanket, etc. Meron po tayong co-op na hotel. Alam niyo yun, yung co-op natin hotel? Opo. Same. So, yung value ng mga clothes po nila, nire-record dapat nila yun as linens and uniform. Nursery and greenhouse. This account refers to the cost of nursery and greenhouse facilities and equipment used for seedling production and growing of vegetables. Tingnan nyo, pati pala yung value noong greenhouse ay kailangan din nating lagyan. Mahal po ba talaga? Magkano? Nasa 200 daw po. 200,000 meron. Ano po? Pwedeng kaway-kaway talaga din. Ibig sabihin po, pag marami yung nursery namin ng niyog, i-list na pa rin po kami. Opo. Nursery and greenhouse. And mukhang meron dito namimigay ng dwarf coconut na punla. Easy. Magkano po yun? 600. Binibigay po ba sa may bibigyan? Kahit hindi farmer. Ang gusto ko may title that member ka po ng CFRS. Baka kayo may punla, wala. Pero ma'am, sa Bakit sample po? Ilalagay. Po? Ilalagay namin yung value po ng ilang libo po ng niyog. Hindi po. Yung value ng pagpapagawa nyo ng nursery at greenhouse. Sa akin po, wala namang gastos. Pwede po wala. Bakit po walang gastos? Ha? Wala, kasi wala kayo nagastos? Yung ngayon, pero hindi namin alam mag-deliver na may So kung ngayon, wala pa kayong ilalagay kasi measuring, wala kayong lumabas na pera sa cooperative. Pero kapag gumastos na kayo, yung water supply po no, yun po ang ilalagay ng so other property, plant and equipment, kung wala talaga kayong mapili sa listahan, dito nyo po siya i-charge sa other property, plant and equipment. So biological asset animals and biological asset plants. Ito ay sariling tanim at alaga na ng cooperative. Ano po, hindi ito mga alaga ng mga miyembro.
Ano po? So yun, kapag kayo ay, halimbawa, magkakaroon na ng sariling mga alagang hayop ang inyong cooperative, magkakapolicy kayo na, itong mga ito, kayo ang bahala sa unang linggo, are ay every ganan. So bayanahan muna sa cooperative hanggang hindi pa kayo nakakapag-hire ng empleyado. Intangible asset, example nun ay franchise. Ano po? So yun nga, yung mga franchise nyo sa bawa sa Jollibee, sa mga gasolinahan. Copyright. This account refers to the right of the exclusive use and production of services acquired from the author and artist. So, yun, pag may mga writer po ang cooperative. Patent, halimbawa ay may na-discover talaga kayo, na kayo lang ang inyo lang sana, hindi kayo pwedeng gayahin, ang tawag po doon ay patent. Halimbawa ay naka-discover kayo sa VCO, na halimbawa ay yung virgin coconut oil, may mangyayari na something pag ininom ang virgin coconut oil na yun. So ang tawag po doon ay patent. Papalista nyo na kayo lang ang dapat na may ganoong produkto. Ano po? Computerization cost, yan yung sinasabi ni Ma'am Alaysa na yung mga malalaking cooperative na maraming transaction araw-araw, yung accounting transaction po nila, ay nagpa-install ng mga system sa computer. So, ang tawag natin doon ay computerization cost. For example, anong na malaki yung parang may mga grocery? Yakap at Halik, for example. Tapos, meron silang system sa inventory nila para pag bumili, isang punch lang, ay maibabawas na sa inventory. So, ang tawag po doon ay computerization cost. Sunod ay other funds and deposit. Ayan. So, sabi natin, ang mga statutory funds natin, ano ba ang mga example ng statutory funds? Reserve fund, CDF, CETF, and optional fund. Dapat daw ay nakatago iyon sa isang account. Ano po? Sa isang account o sa isang bangko. So, ang tawag natin doon ay other funds and deposits. So, kung may ibabawas kayo doon, may i-utilize kayo, gagastusin, doon nyo po siya ibabawas. So, dapat daw po ay may sarili din pondo ang ating retirement. Yan. So, halimbawa may sarili na kayong empleyado, kailangan nyo pong mag-alat ng portion sa inyong kita para po ilagay sa retirement fund ng inyong empleyado. Para kung magre-retire naman po siya, ay may kaunti po siyang matatanggap sa ating cooperative. Okay, so other funds and deposit. Trust fund for surety, ayan sa mga CSF o hindi na po yan applicable. Due from head office, branch, and satellite. So, utang ng branch and subsidiary. Ano po, so baka po magkakaroon po kayo ng mga branches and satellite. For example, ay ano bang bot na may branch? Meron ba ditong satellite ang Tayabas Community? St. Jude na meron. St. Jude. Sige, St. Jude. Tapos ay may utang yung branch po na yun o yung satellite na yun sa main office ng St. Jude. Ang tawag natin doon ay due from head office, branch, and subsidiary. Deposit on returnable container. So this account refers to the deposit on container subject to refund upon its return. So anong pwedeng example dito? Soft drinks. Ano? So yung mga tray,
bote, ano po, yung mga bayad po doon ay pwede po natin i-charge sa deposit on returnable containers. Ano po? So, kung wala daw kayong mapipili, pwede nyo daw siyang i-charge sa miscellaneous asset. So, liabilities na tayo. Utang ng Co-op. co-op. Very good. Pag sinabi natin deposit liabilities, ito yung pinatago. Ano po yung pahiram na pera ng ating mga members? Yung savings deposit ay yun nga, yung kailangan, kung may 1 million ang mga members na savings deposit, may pondong 1 million ang ating cooperative. Ano po, so maglalagay tayo ng konting interest parang sa bangko, pero take note, kung ang interest dapat ay 200, ano po, so baka 20 lang ang ibigay mo o baliktad, sa halip na 20 lang, 200. Ano yung example ko kahapon? Ipon challenge. Time deposit, may araw o may period kung kailan nyo i-withdraw ang inyong time deposit. Kung hindi, kung wala pa kayong mapili, ano, ang proseso naman ay ma-withdraw agad, i-charge nyo daw siya sa other deposit liabilities. Accounts payable, ang utang ay goods, produkto. Loans payable, ang utang ay pera. Ano po? So, current, ito yung mga kailangan bayaran hanggang December 31. Yung non-current, yung po yung mag-mature pa after 1 year. Due to deployed members, ayan. This account refers to the amount set aside for the payment of salaries and other statutory obligations of our laboratory service cooperative. Meron po tayo mga laboratory service cooperative, yung mga nagde-deploy o nagpapadala ng empleyado sa isang kumpanya. Ano po, labor service cooperative, malaki din ang kitaan doon sa coop na yun. Ano po, so yung sahod po ng mga member nila na empleyado ng ibang kumpanya ay ang account po ng co-op doon ay due to deployed members. So for example, may cooperative tayo. Ano po, so kayo po ang aking mga members. So kayo po magtatrabaho for example sa San Miguel. Ano po, yun ang kakontrata ng co-op at si Co-op and San Miguel. So, yung aking mga miyembro, yan ang magtatrabaho sa San Miguel. So, yung sahod nyo sa account ng cooperative natin, ang tawag doon ay due to deployed members. Okay, kung wala daw kayong mapili, other payable. Accrued expenses due to regulatory agency. This account refers to the registration, licensing, and supervision of regulatory agency. Kung kayo ay magpaparehistro, magpapalisensya, magbabayad sa business permit, yung halimbawa ay hindi kayo nakapag-submit ng report, binigyan kayo namin ng billing ng CDA na kailangan kayo magbayad ng 30,000. Hindi nyo binayaran hanggang December 31. Po? Ano po din? Fines po ba kumbaga? Apo, yung penalty po dahil hindi kayo nakakapag-submit ng report sa mga regulatory agency. Ano po, so magkakaroon po kayo ng due to regulatory agency. Okay? Ito yung account na to, SSS PhilHealth Pag-ibig Premium Contribution. Kapag kayo ay may empleyado na, yung pinabayas na employee share ng inyong mga empleyado ay i-charge natin yun sa SSS, yan, sa account pong iyan. So hanggat hindi nyo pa iyan na ibabayad sa
mga government agencies na yan ay nasa payable pa po siya. Yan yung example natin kahapon na baka ang deadline ay, for example, 10th day of the following month. So yung August na deduction na pinadeduct ng member nyo na employee ay kailangang ma-remit sa government agencies na yan within the following 10th of the month. Ano po? So sa SSS, pag-ibig loan payable, halimbawa ay may home loan. May MPL loan pala sa pag-ibig at sa SSS itong mga empleyado na to. Hindi nyo ni-remit. So nasa payable pa rin po siya, nasa account pa rin yan. So magkaka-penalty na yung kanyang statement of account sa system ng SSS at sa pag-ibig loan payable. Withholding tax payable, halimbawa malalaki na ang cooperative, meron na silang mga empleyado, yung sahod ng kanilang mga empleyado ay magiging taxable. So, withholding tax payable. Okay. Income tax payable, yun nga, kapag kayo ay hindi, walang certificate of tax exemption. So, maaari kayong maging taxable po yung mga transaction mo. Deposit from customer. This account refers to deposits received from customer for containers, food, or other services subject to refund. Dito naman, tayo ang binigyan ng pera ng customer sa deposit. Halimbawa, tayo ang may grocery store o dealer tayo ng Coke. Yung natanggap nating pera na deposit ng ating mga members sa mga container, ang account natin doon ay deposit from customers. Advances from customers, yan. Advance payment on the delivery of goods. School Program Support Fund. So ano ba ang School Program Support Fund? May mga cooperative tayo na may employees co-op. Yung mga school ay may co-op yung mga teacher. Teachers ko. Opo, teachers cooperative. Marami din dito sa Quezon. So meron daw silang pondo. Ang tawag doon ay School Program Support Fund Payable na kailangan daw po nilang gamitin para makatulong or i-utilize dun sa school na nagaganapan ng kanilang cooperative. Totoo lang po, kaya napakadami naming kliyente. Ang co-op po dito na sa Region 4A na active ay almost 1,300. Lahat po halos ng mga munisipyo may cooperative. Mga public schools, kanya-kanya pa yan, may cooperative. Mga companies, mga barangay. So napakadami po talaga ng sektor. At nakakalungkot pa rin na pag sinabi namin nagtatrabaho sa CDA, may magsasabi pa rin ng yun. Ayan. So, nung ako yung nagmamasteral, siyempre papakilala ka sa mga klase mo kung saan ka nagtatrabaho na opisina, ang nakakakilala lang sa CDA ay sino? Sa mga klase ko sa masteral, sa tingin niyo? Oo. Land bank. Yung businessman. Oo. Kasi may kaklase ako noon na yung nasa credit po ng Land Bank Lipang. So sila lang po yung nakakakilala sa CDA. So yun yung wish ko na bago ang pagkaalis ko sa CDA. Pag umalis ako sa CDA, sa September 16, nililipat na po ng agency. Correct. Department of Education, na accountant po ng division. So, yun, sana, pag sinabing taga-CDA, alam na agad ng mga tao. Kasi marami na tayo sa sector at, yun. So, pag sinabing taga-trabaho sa CDA, CDA, okay. Hindi yung, ang sabi ay, ano yun? So, sunod ay, interest on share capital payable. So ano nga ang interest on share capital payable? Yun yung bumabalik sa atin sa mga binigay nating capital sa ating cooperative. So naandun yung prinsipyo ng share in the risk and reward.
na kapag ka net loss, mag-share sa risk. Ibig sabihin, wala kayong matatanggap kahit malalaki o ang dami yung binigay na kapital. Pag reward, kung kumita, maghahati-hati po kayo kung sinong, depende po sa kung sino ang malaki ang hulog. Ano po? Yan. Patronage fund, kanina kahapon pa natin ito dinidiscuss yung may pinakamaraming ang tangkilik sa kooperatiba. Pinakamaraming ano sir sabi kahapon dito, yung naibabang produkto? Due to union and federation, ito nga po yung inire-remit nyo sa pipiliin yung union and federation. So kaya kailangan maghanap kayo kung anong union and federation po kayo applicable at yung masisipag. Ano po? Kasi ang problema sa union and federation, ang magiging officer po ng cooperative na ito ay representative ng mga primary cooperative. So paano kung magiging officer nito ay tatamad-tamad din kasi busy na nga siya sa kanyang sariling primary cooperative. So kakaawa ang federation, hindi gagalaw ang federation. Yes, sir. May recommend ba kayong masipag na? Ayun, masipag na federation. Bibigyan ko na lang kayo, sir, ng listahan. Ano po, bawal po kami mag-ano. Ayan, bibigyan. Si Sir Mel po nagbigay. Anong ano? Quezon daw po. QRQC. PFCC. Actually, yung mga taga-Quezon naman ay Apo, PFCC. May union, may bagong tayong union, yung Calabarzon ni Maropa. So, dapat ang pipiliin yung union, yung masipag mag-training. Para ang inyong din binigay na due to union and federation ay magiging may-utilize, magiging consumable. Kung nagbigay kayo ng 7,000 at ang training ng isang tao ay 1,000, so may 7 kayong pwedeng pa-attend din na training. Ano po, ganun po yung ginagawa ng mga Ano lang union. yung narimit natin? Kung hindi, kung mag-exit po kayo, magbabayad kayo ng Tig 700 registration. lang. At parang tig 600 lang. CETF subsidy payable sa ating mga union. So kung wala na kayo mapipili, other current receivable. Okay, next is we have loans payable. Ito yung utang nyo na pera, non-current. For example, may utang ang mga Kalawag Transport Cooperative na 7 million. Ano po? Payable in 7 years and this year, 1 million ang babayaran. So, yung 6 million na utang na babayaran pa in the future, no more than 1 year, ang tawag natin doon ay loans payable. Revolving capital, yan nga yung sinabi ni Ma'am Alaysa na nagpaalam kayo sa General Assembly na deferred payment of interest on share capital and patronage fund. May gagawin kayong investment at pinaalam nyo na hindi muna ipamimigay. Pero ang requirement ni Ma'am Alaysa, intact pa rin yung listahan ng distribution para pag may kakayanan na ang cooperative na ibalik, ay pwede nang ipamigay. Ano po? Okay, retirement fund payable. Yan. So para sa ating mga employee, magkakaroon kayo ng policy. Kapag ka ang empleyado ay more than 1 to 5 years, tapos nag-retire sa co-op o nag-resign, wala pa siyang makukuha. Pag 5 to 10 years, ganito. So, depende po yan sa inyong cooperative. Members' benefit and other funds payable. This account refers to the funds for special purposes of your members, health aid and mutual aid. Yan. So for example, sa aming cooperative, ano po, meron kaming policy na 10% ng kita namin sa aming marketing operation ay ilalagay namin o ibibigay namin sa members' benefit and other funds payable. So kung kumita for example na 100,000 ang aming marketing, ang tindahan ng aming cooperative,
10% po doon or 10,000 ilalagay namin sa members benefit and other funds payable. So ano ang pwede daw i-claim na member sa aming account na ito? So halimbawa, huwag naman sana namatayan ng immediate family member. Nasa policy na pag dalaga, magulang. Kapag halimbawa ay may asawa, yung kung namatay ang asawa, etc. Ano po, kaya naman pag nagkasakit, halimbawa, pag na-confine ay 5,000 ang makukuha. Ano, pag ang sick leave niya, ang proof ay sick leave sa opisina na more than 10 days ang sick leave, ano po, so ang makukuha, for example, ay ganitong halaga. Ano, so pwede nyo kayong mag-charge ng ganyan. Kasi nga, sa ating net surplus, ang pwede lang daw nating ibawas doon ay yun nga, yung statutory funds natin na reserve fund, optional CDF, CETF, ISCPR. Pero may mga kailangan tayong gastusin, yung mga kailangan natin pondohan ng mga activities. So pwede po yung mga ganan. Ibabawas natin, gagawa kayo ng policy, 10% of the ganito, ilalagay natin sa members benefit. Ano po, bakit naisip namin ng cooperative na ganito? Di ba, sabi ni Ma'am Alaysa, ang CDF ay para lang sa community. Eh, paano pag nangailangan naman talaga ang mga miyembro po natin? Ano, syempre bibigyan mo din siya ng konting konsuelo. Ano po, bawa, for example, benefit, bawa, ayun nga, namatayan. So, bibigyan niyo po ang kamag-anak. Medical assistance. Due to head office. Ayan. So, these accounts used to record inter-office transactions in the book of the head office, the branch, and the satellite. Water Maintenance Fund. This account refers to the advances collection from customers to cover maintenance of water facilities. Ano po sa ating mga water service? Okay, so pag walang napili, other non-current liability. Members equity na tayo. Yan, lapit na. Authorized capital, ano po, yung sa authorized capital, ito po yung inyong pina-approve sa CBA. Tingnan nyo po iyan sa inyong articles. Ano po? So kapag ka po nag-exceed o malapit ng mag-exceed ang inyong paid-up capital sa inyong authorized, kayo po ay magpapa... Anong salitang revise sa ACBL? Amen. Amen. So pag tingin, bawa, tingnan nyo ang inyong authorized, ano? Pag ang pinalagay nyo ay 300,000. Ngayon, ang paid up capital nyo, for example, ay 160,000 na. Itingin nyo, malapit na kayong yung mga members nyo masipag mag-capital build up o maghulog ng kapital. Ano po? So, ipapa-amend nyo na po ang inyong authorized share capital. And subscribed share capital, ito naman po yung capital na ipinangako ng inyong mga members na ihuhulog po nila. Parang ito yung kinontrata ng inyong members na huhulugan po nila sa inyong cooperative. So, common, ano po, paid up share capital, ito na nga po yung bayad na. Ano, nangako, pero kung ang pangako ay hindi pa nahuhulugan, subscribe pa lang yun. Pero kung binayaran na, nagpa-OR na sa inyo, sa treasurer, ang tawag na natin doon ay paid up capital. Ano po? So, treasury shares, for example, ay may mga members na mag-withdraw. Ano po, so sa part ng cooperative, treasury shares po siya. So yun yung uunahin natin sa pag-distribute natin kapag may members na magpe-paid up ulit o maghuhulog ulit. Ano po? So kung mapapansin nyo, ang account ay common kasi ito ay para kanino? Regular members. Ano? So dahil sabi nyo nga kanina, ang inyong cooperative naman ay walang associate, lahat kayo ay regular members, ay kayo po ay, ang account na gagamitin nyo ay
common. So dito po sa preferred, ay para din siya sa common, ito lang ay para sa ating mga associate. So yung hatian ng ating ISCPR, ano po, yung hatian ng ating ISCPR ay parehas lang sa regular at sa common. Walang percentage. Hindi nyo hahatiin yung ISC na 50% ibibigay sa 60% para sa regular, 40% ay sa associate. Ano? Dahil hahatiin nyo pa ulit. Hindi. Kung ano yung patronage refund ng associate at regular, parehas lang siya. Ano ang pinagkaibahan ng regular at associate? Tingin nyo. Yung associate ma'am is pagdating sa election, hindi sila pwedeng Yun. Voting rights lang po ang wala sa ating mga associate. Sila pwede bumoto. Ay ma'am, tukungan ko nga po. Kung halimbawa is maraming member na hindi man ito, kaya parang patuloy, o nilog lang yan, hindi lang. Yung po ba ay pwede naming basihan ng court na sila ay isang associate member na lang? May policy po kayo, tingnan niyo po pwede po kayong, kailangan nyo i-amend ang inyong Ayos. bylaws. So hanggat wala po kayong na-amend, ano po, kayo po ay considered as lahat ng papasok sa inyong cooperative ay regular members. Pero pag regular members, kailangan ma-qualify nyo pa rin yung mga qualifications nyo sa bylaws. Halimbawa, naka-attend ng PMEs, nakabayad ng membership fee, nakapagbigay ng paid at capital. Ano po, so yung ginagawa minsan po na mga cooperative na may associate ay, for example, ay yung mga nandito, regular. Yung mga naandito, associate. Ano po? At itong mga regular, lahat sila ay pwedeng bumoto sa mga decisions sa cooperative. Except kung magde-declare na sila ng good standing or members entitled to vote. So, again, babalik sa cooperative, ano ba ang determination nyo ng member na in good standing? Pwede ba na bumoto yung members na nagbibigay ng share capital pero hindi nagpa-patronage, o baliktad, nagpa-patronage pero hindi naman nagbibigay ng share capital, o kailangan ay parehas, nagbibigay ng patronage at at the same time nagbibigay ng capital. Ano po, so members in good standing. Meron din naman, for example, hindi nyo bibigyan ng members benefit ang inyong cooperative kung sila po ay delinquent. Ano po, so pag delinquent, pwede nyo din isama yun, hindi sila pwedeng bumoto. Kaya kailangan mag-declare ang mga director ng members entitled to vote sa lahat ng may voting rights. Sabihin sa lahat ng regular members. Kung hindi nakapag-declare ang board, kahit ang mga hindi nakakabayad ng utang ay pwedeng bumoto Ibig sabihin sa mga ma'am, decision. before DA ma'am, dapat Yes, before GA, magkoconduct kayo ng board meeting. special meeting. Yes, meeting po ng ating mga director. Ano ang inyong qualification para maging members entitled to vote ang isang regular member? Right, sir? Ma'am, doon po sa nauna, doon sa share capital po, ma'am. Tatanong ko lang po, ma'am, kung bali hindi pa po kami nakapag-amin pero sumobra na po yung ang pangako kasi namin na share capital is 4,000. Bali nakapag-share ako ng 29,000. Saan mapapasok yung sobra doon sa 4,000? Yung sobra po, isasama pa rin po yan sa paid up capital nyo po. Ano po, ang sinasabi ko kanina dito, yung total na authorized ng cooperative at total paid up capital ng ng lahat ng members. Ano po, so paano natin yung ma-check? Titignan natin ang authorized sa articles at anong basis ng ating paid up capital? Yung inyong financial statements. Ano, pag pinag-add ang mga ledger nyo, yun ang balance ng nasa inyong financial statements. Ano kaya laging updated? Ano po? Nasa 100,000 pa lang po, ma'am. Ang inyo? Yung lahat. Paid up? Opo. Ang inyong authorized? 4,000 lang po. 4,000 times 100. Kaya ano kami yan?
Magkano ang par value? 400,000. Kaya nga, nasa 400,000. So, kaya pa. Ano, so, kaya pang pwede naman kayo mag-amend na pipili lang kayo ng provision sa inyong articles and bylaws ng papalitan. For example, address. Ayaw na ni Madam na magpa-office ang cooperative. Naiimbiyar na siya kasi lahat ng mga postal na sulat ay sa co-op niya, ay sa bahay niya nadating. So, naghanap na po ng ibang opisina ang cooperative. Ano po, so pwede po kayong mag-amend. Yun, sabi ko kanina kahapon na multipurpose, may mga conditions para kayo ay maging multipurpose. Amang pag kami nagpa-amend ng change address, halimbawa, is i-re-relieve pa din sa CDA. Oo. Kasi yan ang lalo na ang address, ano po ay napaka-critical po sa amin. Ano, last time, ang mag-i-inspect kami, naka-experience kayo ng inspection? Si 2022. Yes, si 2023 hindi pa kasi next year pa kayo, pero dapat may COC kayo ngayong taon. Yung i-inspect namin ay Federation of Transport Service of Rizal. So lahat, ang member nila dapat ay lahat ng transport co-op ng Rizal. Ano, pwedeng mag-member. Ang nasa CDA, ang nakasulat ay Antipolo. Tumawag kami, ma'am, wala na pong nag-uopisina sa Antipolo. Kami po ay nasa Quezon City na. So doon namin pinuntahan kasi doon na nag-o-office ang co-op, doon na naandoon ang records ng cooperative. Kasi daw, ang mga staff daw ng federation ay mga liaison officer ng mga cooperative. Kasi ang mga federation, ang membro nito ay cooperative. At doon sila nag-office kasi mas convenient daw dahil malapit sa opisina ng LTFR. So, yun. So, doon kami nagpunta. So, ang findings during inspection is to amend the articles dahil nga po ang address ay hindi na andoon sa nakasulat sa articles at nakalagda sa CPA. Lalo na po iyan nung hindi pa uso ang email address, ang GC ni Ma'am Maraya. Magpapadala kami ng sulat na may ganitong event na kailangan nyo mag-submit ng ganito, ganyan. Ipapadala namin sa postal office, sa JRS. Nakakalibre ba kami sa JRS at sa post office? Hindi. Magbabayaran kami 90 pesos. So kung ilan yun, tas hindi din naman dadating sa co-op, edi sayang lang ang pera ng gobyerno. Kaya ginawang policy na hanggat maaari, mayroong sariling email address ang cooperative. Ano po? Dahil makakatipid ang gobyerno kung mga email. Napakaano nga po at ngayon ay uso na ang messenger. Nung ako'y bago sa CDA, ay hindi pa uso ang Facebook at Messenger. Para makapag-Facebook lang kami sa opisina, nakatago sa drawer at doon po kami nag-Facebook. Pero ngayon, ano na ngayon? Lahat ng mga communications nasa GC na. Gagawan lang kayo ni Ma'am Maraya ng GC. Ano yung PowerPoint na kahapon, nasend ko na kay Ma'am Maraya, isesend sa GC na. Anong GC nila? CFIDP Bondok 110. Bonpen, opo. Yun. So, papangalanan natin ng GC para lahat ng updates ay naandoon na. Ang inyong cooperative, gawan nyo ng GC. O, naandoon lahat ng members. Kung si secretary ay magpapatawag ng General Assembly. What? General Assembly. Where? O, sa kubo ni chairman o sa barangay hall. Ano? Multipurpose hall. O, when? Kailan? O, agenda. Tapos doon nyo na di ba pwede na rin magpadala ng mga documents sa ating GC. So nakakatipid po tayo dyan. Meron akong personal question natin. Kasi, di ba, may property kami. Kami nabili previous sa property. Ibig sabihin, meron kayong copy na kami ay, o yung previous ko, pinakabili ng property. Dati pong register sa CDA. Yes, opo. Depende po kung kailan po kaya, anong kopyo? UARC. Sige po, sisilipin ko mamaya. Ano po? So, hindi namin malukit yung papeles ng property. Pero, nandun yung dating opisina. So, hindi namin malukit sa DAR kung saan nila
billion. Opo. Nakalagay. Eh, wala kaming pinangahawakan na amin talaga yun. Dapat kami mga bagong sumalo ng cooperative, eh dapat. So hindi niyo po alam kung magkano? Hindi rin namin mamalaman. Yun. Kaya kailangan, ang nakalagay di ba dun sa purpose ng ating financial statements is parang maalaman kung nasaan na ang mga, kung ano-ano na yung mga nabiling property. So ang gagawin ni Sir ay maggagawa ng request letter para hanapin ang latest financial statement na sinabmit sa CDA ng cooperative na yun. Opo, kung nag-submit. Kung wala, eh hindi namin kayo maaanuhan. At ang nakalagay lang doon, ang titingnan natin kung maayos ang pagkakagawa ng financial statement sa notes. Dapat pinaliwanag ng gumawa ng financial statements na ito ay ganito, ito ay located sa ganito, or ito ay na-donate din ng isang taong ganito sa ating cooperative. Based on sa aming bagong financial statement, ay hindi na nakadeclare yung property. Opo, hindi pa rin talaga, sir, kasi mga wala po kayong basis. Ibig sabihin mo, ibig sabihin ko may para makuha namin yung previous record, ibig meron po ba ang CDA? Yun nga po, gagawa po kayo ng request letter, ipapahanap natin sa bodega. Yun ay kung nag-submit po siya. Opo. Lagi po nga, basta hahanap kayo or magre-request kayo ng document sa isang opisina ng gobyerno o kahit sa inyong cooperative, gagawa po kayo ng official letter. Para official po yung ating tapos kung wala po, re-replyan namin kayo na walang May sinabit. pag-asa pa pala kami. So, ibig sabihin ma'am, address namin kay Kalamba. Ako, si Salvador D. Valeroso. We would like to request, gusto po namin makakuha ng latest na financial statement ng baka naman di siya registered po o Ano yung sabi? Kasi nung una kasi, multi-purpose cooperative, yung before bilang, di ba, hindi man may fit, kaya namin i-basic agad. So, sinalo namin yun. Kasi liabilities nila, salo namin. Meron pa nga kaming kunting liabilities na hindi pa nababayaran nila, ay so yun ang aming pinoproblema sa ngayon. Opo, yun nga lang, kaya kailangan ay, kasi ang ano naman, ang gobyerno naman, wala naman kaming ganung kalaking halaga para makarenta ng mga space for our documents. Actually po ngayon ay dispose lang po namin. Ano sabihin ng dispose? Kakaalis lang po namin sa records room. So kaya mabuting namin sa records kung naandun ka. Ano po, nagpa-approve po kami sa National Archive na yung mga documents po namin na anay-anay na, ano po, ay aalis na po namin sa records. Ano, so ang mga gobyerno po, may policy po iyan. For example, pag financial statements ng cooperative o report sa CTA, within 5 years lang ang nasa loob ng records room. Pag wala ng more than 5 years, ay i-request for disposal. Ibig sabihin naman pag disposal, dadalhin lang sa National Archives. Akala ko, ang pagkakaintindi ko kasi yung mga abogado lang ang pwedeng mag-change sa National Archives. Hindi po. So, mga government agencies din po. So, yun nga, yung kami ay nagpa-dispose, marabultuhan. Para naman yung truck ng National Archive ay isang biyahe, marami nang laman. Ilang sako po yung napaano namin. Ano po? Undivided net surplus, ito nga po yung kita natin, yung income minus expenses na hindi pa hati-hati sa ating mga reserve funds, sa ating mga statutory funds at ISCPR. Ano po? So, kailangan nyo po iyan hati-hatiin at i-divide at ang basis nyo ay ang inyong bylaws. Donations and grants, so naandito nga po lahat ng mga dinonate po sa inyo, either money or either property, machineries ng mga government agencies, NGO, mga private na tao, mga politiko. Ano po? So, papasok po yan sa account na donations and grants. So, reserve fund, ano po? So, ito po yung sinasabi ni Ma'am Alaysa, no? So, parte po siya ng members equity, ang ating statutory fund. So, pag reserve fund,
Ito yung pondo na sasalo in case na nalugi. Buong negosyo ng kooperatiba ay nalugi. Hindi pwedeng Xerox machine business lang ng co-op sa bayan ang nalugi. Kung tatlong negosyo, dapat ay yung total net loss. Okay? Again, CETF, ano po, sabi dito, 50% ilalagay natin sa ating local. Ano? Sa ibig sabihin, gapang gastos para sa expenses ng mga training ng ating mga members, ng officers, at ng ating mga employees. Ano po? At ang kalahati daw, ilalagay natin sa due to union and federation. Ito yung kailangan yung i-remit sa inyong union and federation na sasalihan. So, dapat talaga, yun nga, sabi ko sa inyo, pumili kayo ng masipag kasi itong perang ito, pinaghirapan nyo. Tapos kung wawaldasin lang din naman nila, ay sayang din na. Ano po? Community Development Fund, tandaan nyo, ito yung tulong nyo sa community. Sino ang magiging beneficiary nyo? Anong mga activity? Pwedeng isa, buntuhan, kung 200,000 ang CDF nyo, 200,000, one time, big time sa isang activity. O pwedeng paghati-hatiin. O pwedeng yung hati-hatiin, pagsama-samahin sa iba pang CDF na ibang cooperative para mas maganda at mas malaking activity. Usually, ginagamit po ito during co-op month. Kailan ang co-op month ng mga cooperative? October. So yun, pwede yung ang activity po ito. Yes, sir. Yung maximum na taon na pwedeng ipunin yung CDF. Okay, so ganito yan. Dati ay, ang tawag dito, dati po ay nakita ng CDA sa mga financial statements, na isinabmit ng mga cooperative na ang dami pa palang balanse ng CDF. Parang sa papel lang ay mayroong ng, parang sa papel ay may mga activity pero hindi pa ubos. Inuunti-unti nila. So, naggawa po sila ng policy noong 2019. Ayan. Na dapat daw, pag below 3,000, ito ay memorandum circular. Pag sinabi memorandum circular, mga batas na kailangang sundin. Ng ating mga cooperative. So, nakita ng CDA dahil sa mga sinasabit na financial statement noong 2019 na ang laki pa ng balanse ng CDF ng mga cooperative sector. So, nagawa po sila ng policy. Sabi, pag below 3 million ang CDF, pwede siyang gastusin within 3 years. So 2020, 2021, 2022. Dapat ay ubos na ang 3 million. Pag 3 million and 10 million within 5 years. So 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Pag above 10 million ay 10 years. So kung ubos na yung mga yan, yung recent o yung latest nyo na CDF, yung latest nyo na CDF ay kailangan yung ma-utilize kailan? Sa sunod na taon. So kung nakagawa kayo ng financial statements, dapat within the year ay ma-utilize nyo. Kaya kailangan, halimbawa, maaga kayong makatapos at makapag-submit ng report sa CPA. Kasi ibabalik po niya iyan, pagkabalik ng inyong financial statements, babasahin nyo, kung may gusto pa kayong iparevise nyo. Pag okay na sa mga director, aaralin nila yan. Ang balanse ng CDF ay 10,000. Anong plano? Anong social activities ang gagawin natin? Yun yung ipapa-approve nyo sa GA para magastos nyo hanggang Disyembre. CETF, ang balanse ay ganito, mga trainings. Pagka-approve na, itinignan nyo din kung anong hatian ng inyong kita, yung inyong ISCPR, 50-50, 60-40, 65-35. Pag okay na, ipapadala sa GC ng ating cooperative
para in advance mababasa ng ating mga members para sabi ni Ma'am Eliza ay hindi magtagal ang GA. Magpapatawag na ng GA ang ating sekretarya. So kaya ang tagal magpatawag ng GA ng mga cooperative kasi hindi pa gawa ang financial statements. Sir. Ma'am, sa CDF. If in case ma'am na nag-overspend kami, Oh. halimbawa ma'am ay yung CDF namin ay halimbawa kung dito po nakaranis 3,000 lang. Opo. Then nakagastos po kami ng 2023 na nasa 5,000. Yung Oh, po naman, 5,000. pwede namin ibawas next year. Oh, anong sagot? Hindi. Oh, saan niyo i-charge? Expenses. Nakalagay, i-charge na natin siya sa social, anong account yun? Social service ata. So, ano yan? Ano po? So, yun nga yung ang use ng ating financial statements. Para inyong basahin, mag-decision kayo kung kailangan overspending na ba tayo? So, dapat gagalaw kayo sa linya ng inyong mga CTF at CDF. Kasi kapag binawasan ito, hindi ito makakabawa sa inyong kita. Hindi ito magiging dagdag sa expenses nyo. Pag nag-exceed, yung excess no, i-charge sa inyong expenses or outright. Ano to? Okay na? So, dapat ay within the CDF. Okay? Optional fund, yan nga yung sinasabi ko sa inyo na yung pwede nyo pambili ng building and land. Doon nga pala sa members benefit payable, yung po namin yung namang Maraya. Ayan. So ako po, ang aming pong cooperative ay nagbibigay ng 1,000. No, sa halip na bibili kami ng grocery. Bubuhatin pa yan si Ma'am Joanne ay Kalamba, nagbabantayan pa Batangas City. Ano, sa halip na hindi na hassle. Cash na lang yung binibigay namin papasko. So every Christmas party ng aming office, ang CPA, yung po namin, namimigay din ng 1,000 para sa mga members na in good standing at hindi delinquent. Ano po? So dapat, pero yun ay approved ng General Assembly. So sorry yung mga hindi nagbabayad. Ano po? Revaluation surplus, for example, ang cooperative ay may sarili ng lupa. At ang lupang iyon ay tumaas ang value ng property. Ano, kung dati 1,000 per square meter, 500 lang per square meter, nabili iyon ng inyong cooperative, ng co-op nyo, for example, ay 2013, pero ngayon ay 1,000 na. So yung increase po ng value ng land ay i-record natin sa revaluation surplus. So anong entrada? Debit, land, 500, and credit revaluation surplus. Ano po? So tumaas. Ito yung ginamit yung kapartner ng value ng increase ng land sa entrada. Ano po? Naintindihan? Yung increase na value ng land para tumaas at mailagay sa financial statement natin na yung dating 500, ang value na lang ng land ngayon, ang value na ng land ngayon ay 1,000, yung increase na 500, ito ang kapartner na entrada ng land. Question. Oh. Parang may hindi pa. Ibig sabihin ay, di ba, may property. So, ilalagay natin sa debit. Yung sales namin ngayon, kung halimbawa yung value ngayon, labas na, ilalagay namin sa credit. So, dati sa financial statements nyo, Ang value ng inyong co-op, 2023, nakabili kayo, ang value ng inyong land ay 500. Ano po? 1 square meter lang ang inyong cooperative. Ngayon, nagmahal na ang lupa sa Bonpen, sa Bondok Peninsula. Nag-increase na ang value ng inyong property. 1,000 na per square meter. So, paano nyo yun i-record sa inyong libro ng cooperative? O, debit. Anong i-debit natin? Para maging 1,000? Land.
500. Anong i-credit natin? Revaluation surplus. Ano po? 500. So, pag nilagay natin yan sa ating ledger, ano ang land? Land. Ano ang land? Asset, liability, equity, income, expenses. Asset. Ano po? Yan. So, ang land, ang beginning balance niya ay 500. So, para madagdagan ang value ng land, saan natin ilalagay? Credit. Sa debit. Kasi to increase the asset, debit. So, 500. To increase. Dito po natin yan. Ano po? So, imagine, meron tayo dito accounts. So, ibig sabihin, ang kapartner ng account na land ay revaluation surplus. Ano po? Pag tumaas ang value ng land. Pwede nyo ipaano ngayon, baka ang inyong mga property ay tumaas na. Kung hindi natin nilagyan to ng entrada, ang nilagay lang natin ay land, 500. Walang kapartner na credit. Magbabalanse ba ang trial balance ng AFS? Hindi. So entrada pa lang, dapat ay balanse na po ang inyong ginagawa. Ano po ang inyong Dapat talaga financials? laging may bangga. Okay? Malapit na tayo. Naiintindihan na? Nasusundan po? Unrealized gain and loss on investment. So, halimbawa, ang bumili kayo, kayo ay may stock sa Jollibee. Ano po? Ayan, may stock kayo ngayon, ay nagsara ang McDo, ang Greenwich, yan. So, tumaas ang value ng stocks ng Jollibee kasi mas marami nang nabili sa Jollibee. So, magtataas ang value ng stocks nyo sa Jollibee. So, ipapartner niyo yan sa investment. Debit investment, credit, unrealized gain and loss on investment. So, for example, ay, halimbawa, sa San Miguel, nalugi naman, nakakita nagkaroon ng chismis sa factory ng San Miguel na madumi daw, ganun. So, bababa ang value ng inyong investment. So, debit, loss naman siya, debit, unrealized loss, and credit investment. Para bumaba ang value ng investment na asset, i-credit niyo po siya. Pag ganang unrealized gain, hindi nyo pa siya pwedeng paghati-hatian. Pwede nyo lang siyang paghati-hatian ng mga members pag realize na siya o pag ibebenta na po, pag aalisin nyo na talaga yung inyong investment. So yung ending balance ng kita nyo, yun ang pwede nyo paghati-hatian. Revenue. Wala pang So, interest, income from credit operation. So, ito daw yung income ng inyong cooperative kapag kayo ay may pautang. Interest income from loan. Pag sinabi natin interest income from loan, yung mga collection na interest ng inyong cooperative sa inyong mga members na nagbayad ng loan, charge natin siya sa interest income from loan. Service fee, maglalagay kayo ng service fee na 50 pesos. Filing fee na 100 pesos kapag ka naglo-loan ng inyong mga members. Ano po? Para magpakonsuelo sa co-op na dagdag kita, yung pagpaprocess ng papel. Sino dalawang babae? Fines and penalty kapag hindi nakakabayad ng interest ang mga members. So, i-charge natin siya sa fines, penalties, and surcharges. Service operation, yan. Marketing. Sales, pag kumita ang inyong cooperative sa binentang paninda. Installment sale, yon kapag kami mga hulugan na binenta o nakabenta ang cooperative. Ano po? Sales return and allowances, ima-minus nyo po ito sa binili ng inyong mga members. For example, nagbalik ng
ng expire na tinda ng co-op, syempre babawas nyo yun sa inyong sales. Ano po? Sales discount. Kayo ba'y nagbibigay pa ng additional discount? For example, ang inyong member na bibili ay senior citizen. Other income, interest from investment and deposit. So ito na nga po yung income nyo. Halimbawa ay kayo ay may yung income nyo po kay Federation, kung halimbawa ay may investment po kayo at nag-net surplus si Federation, so yung pong makukuha nyo pong dividendo kay Federation, ipapasok nyo po yan sa income interest from investment. Membership fee. Membership fee. Yung mga bagong membro, sisingilan natin ng paisa-isang daan na membership fee. Kita na po iyan ng inyong cooperative. Commission income, okay? Rental income, yan. Kapag ka po kayo ay may pinaparentahan sa inyong mga members. O yung mga yung mga investment property nyo kanina, tandaan nyo, yung lupa na pinaupahan nyo sa telecom companies at yung commercial space nyo sa bayan, so ang charge natin yun sa rental income. Yan, sa expenses, cost of goods, so yung puhunan nyo sa isang produkto. So purchases, yan yung mga binili nyo. Raw materials, yung value ng mga materyales para makabuo ng isang produkto. Purchase return, for example, bibili kayo sa supplier, ay expire naman yung i-deliver niya, i-minus natin yan sa ating purchases. Freight in, kung halimbawa hindi pa kasama sa delivery, sa value ng inyong binili, ang delivery charge, i-charge natin siya sa freight in. Ano po? Inventory loss, for example, ay na-expirean kayo, nasiraan kayo ng paninda, i-charge natin yan sa inventory loss. Yan yung sinasabi natin na kaya kailangan alam nyo kung anong produkto yung mabilis masira, o yun yung i-produce, or hindi nyo masyado bibilin sa inyong supplier. So mamaya pag-meetan pa tayo, ano tayo sa internal control. Ano po? Yan, transport and service costs. Yan. Driver and conductor fees sa ating mga transport co-op. Vehicle registration and licensing expenses. Yan, kapag tayo ay mayroong sarili ng sasakyan, yung bayad natin sa pagre-rehistro ng sasakyan. Toll fees, incidental expense, insurance. Kayo, saan po kayo nagpapa-insure? Ang iba, cooperative. Wala pa po. Wala pa. Pero yun sa Philippine Crop, may bayad po ba yun? Sa kung po yun, sa munisipyo. Pero may bayad. Opo, 375 kahit anong klase na batalyan. Yun. So, Life insurance po may bayad. life insurance. Pero yung Walang bayad. Sa halaman po'y wala. Kasi po sa mga insurance, for example, may grocery store ng cooperative, pinapa-insure po nila yan. Ano po? O yung sasakyan, ire-registro, lalagyan ng insurance, comprehensive. I-charge natin siya sa insurance. Repair and maintenance, yung example kahapon na may nasirang piyesa sa laptop ni bookkeeper, kailangan ipagawa, yung 1,000, i-charge natin siya sa repair and maintenance. Gas, oil, and lubricants, yung example kahapon na, yung sa gasolina ng cooperative, na multi-cab, depreciation, so financing cost, interest expense on borrowing. So ito yung sinasabi ni Ma'am Eliza na pag may utang kayo sa land bank, i-charge kayo ng interest. So sa parte ng land bank, income yun, sa parte ng cooperative ay expense. So interest expense on borrowing. Interest expense on deposit, sa ating mga may savings and time deposit,
Sa parte ng mga member, dagdag yun sa ating savings and time deposit. Sa parte ng cooperative, expense yun. Kaya magdidesisyon kayo kung talaga ba mag-o-offer kayo ng Low. savings deposit sa inyong mga member. Kasi lalagyan nyo siya talaga ng interest. Kahit minimal lang, pero dagdag expense pa rin siya. Unless papayag si member na yung ipon challenge. Selling, ayan. So, advertising and promotion expenses. Baka kayo ay magpapagawa ng mga tarpaulin para mas makilala ang inyong cooperative, ang inyong mga produkto. Advertising and promotion expenses. Professional fee, kung kayo ay magbabayad BCPA, ayan, professional fee. Royalties, store, canteen and kitchen and catering supplies expense, breakage and losses on kitchen utensils. Ano, so bawa ay nabasag yung mga pinggan. So yung value nun, i-charge sa breakage and losses. Freight out and delivery expense. Ayan, kung may kailangang i-deliver, ayan. Transportation, ang tawag po dyan. Spoilage, breakage and losses. Ayan. Pag may nasirang mga produkto ng inyong cooperative, hindi nyo na pwedeng ibenta, syempre, charge yun as spoilage, breakage, and losses. Power, light, and water. Ano po, for example, yun na, nagbabayad kayo ng tubig at kuryente. Travel and transportation, ano, umubos na ang CETF, pero kailangan umattend sa seminar. Yung pamasahin ng members nyo, kung i-reimburse po nila sa inyong cooperative, yung excess sa CETF, i-charge po siya sa travel and transportation. Rentals, yan. So, expense ito, ano, kung kayo ay magre-renta na kay landlady, okay? Landlord. Okay, taxes, fees, ganun din yan. Communication, yung load allowance, so kasama po yan. Representation, yung pag may bisita ang inyong cooperative, dadating si PCA, yung kaunting papansit, ano, kung maraya yung papansit nila sa'yo, charge nila yan sa representation. So, walang account na pansit. Gas, oil, and lubricants, ayan. Administrative, salaries and wages, yung sahod ng ating empleyado. Employee benefits, ayan, kung may mga benefits pang additional ang inyong mga empleyado. SSS, PhilHealth, Pag-ibig contribution, yung employer share. Yung sa payable, yun po yung ating employee share, yung pinabawas nila. Ano po? Retirement benefit expense, yan. Officers honorarium and allowances, kung merong allowance. Officers gratuity expense. So ito po ay sa mga officer na matagal nang nagsilbi sa inyong cooperative. Halimbawa, ay may policy kayo. Pag 10 years, sunod-sunod na buong taon siya ay officer ng cooperative, ay may matatanggap po siyang gratuity expense or incentive. Litigation expenses, halimbawa ay napasok sa isang kaso ang inyong cooperative versus sa isang member o sa isang kapwa cooperative o sa outside hindi member, charge yan sa litigation expense. So imagine, bawas yan sa kita ng cooperative. Yung bayad nyo sa abogado, appearance fee, school program support, office supplies, ito na yung na-issue na sa end user. So pag bumili kayo ng office supplies, pwede kong iyan ay office supplies expense o ibinigay agad ang bond paper sa user o i-inventaryo nyo pa siya. Ilalagay nyo muna siya sa store room. Okay. No. Meetings and conferences, yung example nating Jollibee, no? Yung pagkain na Jollibee ng ating mga director, o for example ay magluluto ng menudo, kukuha ng pera kay treasurer, pambili ng ingredients, so i-charge natin siya sa meetings and conferences. Trainings and seminar, yung excess sa ating CETF, kung ang CETF ay 5,000, gagastos sa training ng 6,000, yung 1,000 ay i-charge natin sa meetings and conferences. Certifications and recognitions, ayan, power, light, and water,
Ano pa ba? Oh, ano pa mga ano dyan? Depreciation impairment loss. Representation. Bank charges. Pag halimbawa ay kukuha tayo ng bank statement sa bangko, yung bayad sa print ng SOA na 20 pesos per page, i-charge po natin yan sa bank charges. Pero kapag kasi treasurer natalbugan ng cheque, charge po kay treasurer. General Assembly expenses. Ayan, halimbawa ay magkokonda kayo ng General Assembly expenses yearly. Ano po? So, nakatipid tayo sa function room dahil pinahiram tayo ng court ni Kapitan. So, yung pamerienda naman nating pagkain sa ating mga members, i-charge natin siya sa General Assembly expenses. Cooperative celebration expense related to co-op celebration. For example, kayo ay 10th year anniversary yung pagkain nyo sa inyong mga members. So, pwede natin siyang i-charge sa cooperative celebration expenses. Ano po? Members benefit expense. So, yun nga, kapag ka po ubus na yung inyong pondo na benefit sa inyong mga member at talagang may kailangan kayong bigyan na abuloy, for example. So, i-charge po natin siya sa members benefit expenses. Ano po? Social and community service expense, yung question ni Sir kanina. Ang CDF ay 5,000, gumastos ng 6,000. Yung 1,000, i-charge natin siya sa expenses. Opo, break na po. Last na po ito. And, yan. So, that's the end of our standard chart of account. So, ito yung pamimilian nyo kung ano ang gagamitin nyo sa